iPad mini 4 screen replacement. Worth it nga ba? Pros ng screen replacement, advantages at mga positibong dahilan kung bakit okay at worth it ang screen replacement. Pag-uusapan rin natin ngayon kung paano natin papalitan ang screen ng ating iPad mini 4. Reminder lang po, ang video po na ito ay guide lamang sa pagpalit ng inyong screen iPad mini 4. Kung gagayahin ninyo, do it at your own risk. Hindi kami liable sa anumang damages na pwedeng mangyari sa device ninyo. Ito ang ating mga kailangan para sa pag-replace ng ating screen. Triangle plastic pry opening tool, strong suction cup, precision fire point curve tweezers, utility precision knife set tool, 2mm double-sided layer acrylic, screwdriver set for mobile phone, heat gun. First step, initin muna natin yung gilid gamit ang heat gun or heat air para lumambot ang adhesive. Sa gilid lang natin itapat yung ating heat gun. Dahan-dahanin lang para hindi ma-damage yung ibang part. Gamitin natin yung ating pry tools or yung ating triangle plastic. Ilagay natin siya sa gilid, isa-isa, para maingatan yung screen. Ingat sa pagtanggal ng digitizer at LCD. Dapat maayos at maingat yung pag-disconnect ng flex cables para hindi masira. Part ng flex cable na kinakabitan ng iPad mini 4 ay nasa ibabang part. Sa may button niya, kaya ingat doon paglagay ng ating triangle plastic tool or yung ating pry tools. Pag-angat, wag natin masyado agad persahin na maalis kasi baka sumama yung ating flex cable. Alisin na muna natin yung mga nakadikit sa buong gilid. Medyo matagal nga lang yung process ng pag-alis ng screen. Ulit-ulit nga lang yung pag-heat gun pero okay lang yon. At least, sure tayo na wala tayong nadadamage na part ng iPad. Mas better rin kung una nating iaangat yung part sa taas sa may camera para sure na hindi natin mahihila yung flex cable niya sa baba. Alisin na natin yung pagkakakabit ng flex cables. Gagamitin na natin dito yung screwdriver. Next, ay aalisin na natin yung connection ng button. Gagamitin natin yung tweezer natin kasi masyadong maliit yung mga part na kailangan nating i-disconnect. Kasi kailangan siyang ilipat dun sa screen na ating ipapalit. Careful lang tayo sa pag-alis nito kasi masyadong maliliit yung flex cables. Gagamit na tayo dito ng ating curve tweezer. Kailangan natin gumamit rin ng heat gun dito para maalis yung mga adhesive na nakatikit dun sa flex cable. Maliit na metal lock yung ating chips. Makikita ninyo yung maliit na metal, so kailangan natin siyang i-slide pataas. So after natin may slide pataas yon, pwede na natin carefully hilahin yung ating flex cable. Medyo matigas siya kasi nga meron siyang adhesive, so careful nating alisin yung adhesive para ma-pull out natin yung chips.
tayong screen na mabibili sa online, make sure lang na yung seller na bibilhin natin is legit. So, pag ilalagay na natin yung button, kailangan natin lagyan ng adhesive yung gilid ng button. I-try muna natin kung napipindot ng ayos yung button bago natin i-fix. So, mafe-feel naman natin kung naka-fix na, kung nakaayos yung button na ikakabit natin. So, after that, pwede na natin i-fix yung pagkakakabit ng button. Kailangan natin munang lagyan ng adhesive yung gilid ng button. So, bago natin i-fix yung pagkakalagay, i-try muna natin kung napipindot ng ayos yung button. Lang din, doon sa nabili namin na screen, meron na siyang mga tools na kasama. Yung iba na lang yung binili namin online. Meron na rin adhesive sa gilid yung screen na nabili namin. So, better talaga siya. And kung mabibili nyo naman, walang adhesive sa gilid yung screen, pwede nyo yung lagyan ng 2mm na adhesive double-sided. Share ko na lang din yung link nung nabilhan namin online para safe din and sure na yung mabibili ninyo is legit. Baka makalimutan nating ilipat yung protector ng camera. So again, kailangan natin siyang i-heat gun para maalis yung adhesive. I-try muna natin ikabit yung chips para makita natin kung gumagana ba yung screen na ipapalit natin.